Good evening, everyone, and welcome to 1670 Mabuhay second live podcast. I'm Kathy Mendoza, and I'm one of the managing partners here in the agency. And we have a very special guest tonight who flew all the way from Manila. He has been in the insurance industry for 23 years now and counting. And he's a multi-awarded and one of the top branch managers in FWD. He is one of the chosen 5 who represented the Philippines to be able to be given the opportunity to study in INSEAD at Fontainebleau, France. He is a financial wealth branch manager of Mount Triumph, and he's also our good friend and one of the leaders we look up to. So welcome, Sir Jojo Negapatan. Hello, hi Kat. Good evening, and thank you so much for inviting me. Yes. Naramdaman ko yung pagiging special treatment namin. Alam mo, umalis kami sa Maynilang hindi nag-breakfast kasi alam namin na mayroon kang ihandang pagkain. Hindi ko naman alam na steak pala yung lunch namin, and laki pa ang sarap. So dami ko nakain. At ang pinaka-special pa, busog na ako pagdating ng dinner natin, may lechon pa. Yes. Lechon Cebu. Napakain ako ng masarap. Sobrang busog ako ngayon. We always treat our guests talaga when you're in Cebu, you have to eat Cebu's lechon. Yeah, special. Halos kilala ng lahat kung gaano kasarap ang lechon Cebu. Yeah. And ngayon, alam ko, maraming nanonood sa atin, maraming nakikinig dahil yung asawa ko, si Miss Reds, ay in-invite yung mga kasama namin at other friends. So sa ating mga nanonood, sa mga kakilala, mga fans ko, hi fans! Good evening sa inyong lahat. Yes. So how are you? Okay naman. Medyo nakakabahan. First time ko rin kasi live First podcast. time mo ngayon, ha? Yes. Parang hindi naman halata. Pareho tayo. Sige. To kick things off, we'd like to know your journey before becoming, before entering the life insurance industry. Who was, Jojo Negapatan then? Thank you for that question. Marami ang interesado sa story ko, marami na nakakaalam, and sa haba ng kwento, siguro i-shortcut ko na lang para kukulangin ang oras natin dito. Yes. Umpisahan na lang natin nung dumating ako sa Maynila. Nanggaling ako sa bundok ng Davao del Norte and dumating sa Maynila, nagiging kargador, pahinante ng isang soft drinks delivery. Kung nakakita ka ng truck na tumatakbo sa kalsada na may patong-patong na mga cases ng soft drinks at mga beer, at habang tumatakbo may tao nakaupo sa taas, ako yun. Yan ang trabaho ko. And sa trabaho na yun, araw-araw, dinanas ko yung pangbubuli. Suntok, tadyak, mura, bawat utos may mura. Alam mo anong dahilan? Bakit? Hindi ako marunong magtagalog. Pag nagsalita sila, naiintindihan ko. Pag sinagot ko, hindi nila ako maintindihan. Sabay, anong sabi mo? May sikmura agad yan. Tapos utos, may mura. Araw-araw ganun. Yan yung nakasanayan ko. At sabi ko sa sarili ko, sana wag na lang nila akong suntukin. Wag na lang sana nila akong tadyakan. Kaibigan na lang sana. Pero sanay na sila. Kaya kailangan kong makaalis. Nag-aral ako mag-drive. Nagiging jeep na driver ako. Hanggang nagiging taxi driver. Nagiging family driver. Family driver ako sa amo ko na nag-training sa isang insurance company. And sa labas ng training room, inaantay ko siya. Pero nakita ako ng staff ng training department. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, sabi niya, pasok ka na lang sa loob. Hinatid ako sa loob. Nakita ko yung amo ko kasama yung mga kulang-kulang 20 sila doon. Mga disenteng tao. Nakikinig doon sa trainer. Habang nakikinig doon sa trainer, nakaupo ako. Sabi ko, kung bigyan ako ng chance na makaupo dyan sa harap, kasama yung mga disenteng tao na yan, siguradong may matutunan din ako. And the rest is history. So doon ka talaga na-expose sa insurance industry. Pero yung pag-uwi, dahil gustong-gusto kong mag-aral, alam mo, grade 2 ang natapos ko. Okay. And noon, gustong-gusto kong mag-aral. Kaya pagdating ko ng Maynila, pumunta pa ako ng DepEd, ang tawag pa noon, DEX. Okay. Dahil gusto kong mag-aral. Hinanapan ako ng record. Wala naman talaga akong record. So mula noon, hindi na talaga ako nakapag-aral. Kaya sa insurance,
hanggat maaari, tanggapin lang nila ako, gustong gusto ko. Pero yung amo ko, hindi naman pwedeng elite sila doon eh. So hindi ako tinanggap. Hanggang siguro dumating yung time na iba na driver niya, wala na akong trabaho, nag-walk-in ako. Wow, walk-in ka lang. Nag-walk-in ako sa isang life insurance company. Doon nagtatanong ako, pwede ba ako mag-training? Alam mo, sabi nung humarap sa akin, sabi niya, sige, balik ka next Monday, make sure na naka-business attire ka. Okay. Hindi ko alam ibig sabihin ng business attire nun. So, ang ginawa ko, nagtatanong-tanong ako, excited ako eh. Yeah. May nagsabi, long sleeve or barong. Excited ako. Bumili ng barong. Okay. The next Monday, bumalik ako, nakasuot na ng barong. Nangangati ako, first time kong suot ng barong sa jeep, sa bus, nangangati ako hanggang sa MRT. Pero hindi ko makamot kasi may nakatitig sa akin eh. Okay. Nagtataka ako, bakit nakatitig sa akin to? Feeling ko, siguro ang gwapo ko. Alam mo yung feeling ng first time makasuot ng barong. Yeah. Pero pagdating sa training room, mayroong ali na hindi nakatiis. Sabi nung ali, iho, pag barong suot mo, dapat may kamisita ka sa loob. Hindi ko makalimutan yun. Alam mo, na-embarrass ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero nandun na ako eh. Tama. Tinapos ko na lang. At 5 days ang training noon. Okay. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Tuloy-tuloy ko siyang inaral hanggang medyo tumalino ako doon. Marami ako natutunan. That's good to hear, no? Na siguro in this industry, I believe na I think everyone gets a chance to learn and be educated naman. Lalo dito sa life insurance industry. Or even life insurance itself, I think it's very important. No? So, speaking of doon, nagsimula ka, ano bang challenges siguro na na-encounter mo during that journey? Maraming challenges no kapag ngayon ay makakausap ko na yung mga practitioner ngayon. Pero yung mga challenges nila kasi lifestyle ko na. Halimbawa, yung challenges ko na dinanas na hirap ako makipag-communicate dahil napakatigas ng Tagalog ko kasi hirap talaga ako mag-Tagalog. Tsaka lalo na English, di naman ako marunong magsulat. Ang basa ko na hirap ako magbasa. Pag nabasa ko man, di ko maintindihan. So ito yung challenges ko araw-araw, basa ako ng basa, atin ng training, at yung walang siseryoso sa'yo, walang sumiseryoso sa akin dahil kahit ikaw nun siguro, paano may pagkatiwala yung policy mo o pera mo sa akin. Ganun yung mga challenges ko. So puro rejections ang inabot ko at saka ko minsan di ako pag nakita pa lang ako, ayaw na akong kausapin. Okay. So ano bang dialect or Bisaya. Bisaya. Ang father ko ay ang probinsya niya ay sa Bantayan. Tapos ang mother ko ay sa Davao, doon sila nagkita. Okay. Pinanganak so, ako sa Davao, Bisaya. Okay. Pwede tayo Binisaya Dre. Pwede kayo. Pwede kayo. Yeah. Kaso nakikinig asawa ko dyan. Hindi nakakaintindi yung pwede nating ibinta yun. Siguro what do you enjoy the most sa industry na to? Learning. Iba ang klaseng learning dahil ako hunger talaga to learn dahil sa isang tao nang hindi talaga dumaan sa formal school at tulad ko na pangarap ko talagang matuto, curious sa mga degree holder na tao. So, gusto kong malaman paano sila mag-isip, ano kaya yung mga inaaral nila. Kaya nandun yung, alam mo, hunger to learn. Kaya every time na may makakausap akong mga degree holder, at saka lalo na yung mga mayayaman tulad mo, sobrang, ano ko yan, nai-enjoy ko talaga yan. And sa bawat learning, may mga ilang beses bago ko maintindihan. Dahil, alam mo, learning kasi everyday. Yes, at saka minsan yung isang word na marinig mo, unang marinig mo siya, narinig mo lang. Pangalawa, parang narinig ko na yan. Pangatlo, ganito pala yun. Pangapat, ma-apply mo na. Tama. Panglima, magiging expert mo na. So learning kahit ilang beses yan, walang katapusan yan. Lalo mong magiging
ma-master. Isa yan sa na-enjoy ko dito sa industry na to. Learning. Tumatalas ako, iba't ibang klaseng tao sa lipunan. No? Mayroong mga matataas na pinag-aralan, mayroon namang, alam mo, mayroon nga akong mayroon akong natutunan na isang sharing na malalaman mo, alam mo yung level of consciousness, may sinasabi na ang hayop ay pag humarap sa salamin, yung consciousness nila, hindi nila kilala yung sarili nila. Kung nakakita ka ng mga hayop nasa harap ng salamin, di ba, hindi nila kilala yung sarili parang nila. may iba na nagulat nga. Nagulat o kaya inaway. Manok, halimbawa, sinasabong yung sarili nila sa salamin. That is a level of consciousness. Sa tao naman, alam nila yung sarili nila sa harap ng salamin. But the next level of consciousness is nalalaman mo, nakilala mo ang sarili mo sa ibang tao. So, bakit ko sinabi yan? Pag nakakita ako ng ganong klaseng character, ganong klaseng behavior, ganong klaseng attitude, alam mo, sinasalamin ko kaagad. Ako ba yan? Lalo na pag maganda, hindi ako yan pero kaya kong maging ganyan. Kung hindi naman maganda, yan ang hindi ko kayang gawin. Ayaw na ayaw ko ng ganyan. That is a level of consciousness. And yan yung tinuturo ko ngayon sa mga follower ko, sa mga leaders ko. Napaka-importanting conscious sila sa level of consciousness nila. Isa yan sa na-enjoy ko dito sa industry na to. And every day, tulad mo, kausap tayo ngayon, first time mo dito ngayon, nakasarap ka. Alam mo, sanay naman ako makikipag-usap tulad ng learning natin kanina. Pero itong may microphone, di ko alam anong, talagang may nanonood. Di ko alam kung may nanonood talaga sa atin dito. Tayo lang dalawa dito. Ayun, no, daming learning. Siguro, so let's talk about probably, what we can tackle. I think siguro in this industry, marami tayong mga travels, mga ganun. I think you've been to so many countries na siguro, no, sa Many, industry. a lot, yes. Kung if you can elaborate, saan ka na nakapunta? Sarap namin, sarap balikan. At ito, magta-travel na, kasama ka, Slovenia tayo. So next week. Ngayong October 14, Yeah. may ticket na tayo. May bus assignment, hindi na tayo magkasama. No? Anong kulay ng bus mo? Ko alam, di ko pala. At teka, bawal baka marinig tayo, no? Maabangan yung bus natin. No? So, October 14, 2024, 2024, magsama tayo papuntang Vietnam. 1 week tayo doon na walang gagawin, kundi enjoy lang, di ba? enjoy. Alam mo, leisure, talagang kasama natin, rubbing elbows with champion. No, na-mention mo rin ang travel. Tinanong mo kanina kung ano ang na-enjoy ko. Number 1 is learning. And of course, yung travel. You see around the world, you know, the company, especially FWD, they want to bring all agents around the world. Alam mo, prestige din kasi ng company na, alam mo, yung mga agents nila ay expose globally to understand the financial situation globally. Isa yan. And maraming kwento sa travel Alam mo, lalo dito marami tayong mga babae. Di ko makalimutan yun ang travel ko sa Israel. Kumain kami doon ng mga kasama ko. Nagtitilian yung mga kasamahan ko mga babae. Di ko naintindihan bakit. Yung pala, yung waiter, kamukha ni Brad Pitt. Waiter. At saka first time ko nakakita ng itong mga ganitong mukha. Pag nasa Pilipinas to. Tama. Parang sikat na sikat to. Nagsiserve lang sa amin doon. Sabi ko, mukhang ako ang artista dito sa bansa nila. Sikat na sikat ako. Tama ka. So, isa yan sa mga experience. And, halimbawa, talking of Israel lang, dami kong doon dahil isa sa pinaka memorable travel. Dahil nga, yung Jerusalem, bata pa lang ako nung lula ko, pag nag-grocery, laging beses, 1,000 times kong naririnig yan. Pero never naman ako nakarating doon, di ba? Tama. And yung sinasabing Israel, ano pa yun, mga Galilee Lake.
Jordan River. Yeah. Itong mga words na familiar na, Tama, oo. and first time kang makarating. Alam mo yung, ito pala yun. Okay. Tapos yung tourist guide, magsasalita. Oo. This is the Jordan River. Ito yung nagsusupply ng tubig sa Galilee Lake. Kaya siya ay nagbibigay ng buhay sa Galilee Lake. Kaya ganun siya kayaman. Ganun siya ka-abundance yung Jordan River. Yeah. And yung Galilee Lake naman, nagbibigay ng tubig, siya ang nagsusupply ng tubig sa Dead Sea. Yeah, O okay. kaya napaka-abundance ng Galilee Lake. Doon tinapon ni St. Peter yung net. Oo. Yun, kaya yung fish, no? St. Peter fish. May abundance of... Oh, and Dead Sea, wala nang sinusupplyan, wala nang binibigyan tubig. Kaya dead na siya. Walang nabubuhay. So, alam mo yung mga kwentong ganun na yung feeling ko, wow, amazing. And syempre, maraming beses ko na siyang narinig. And narating ko doon, lalo na yung Tel Aviv, no? Hindi ko makalimutan doon. Syempre, lalaki tayo. Pupunta ka doon sa tabing dagat. Mga babae na kahiga doon, walang saplot. Hindi tayo sanay noon, hindi ako sanay noon. Siguro kung kasama ka doon, sasabay ka na lang sa kanila doon. So, kunyari, naglalakad-lakad na lang ako sa tabing dagat. Kunyari, nagpapahangin, pero pasimpleng nakatingin. Sorry sa mga babae, narinig yung asawa ko. Pero yun yung, naiintindihan ako dyan sa mga barako. Kahit sila makapunta doon, ganun din gagawin nila eh. So namamasyal ako doon. Isa yan sa mga unang travel ko na napaka-memorable. At ito pa, kasi may makasamahan kaming saan ba the best? Pinaka-special na food dito. Dinala kami sa restaurant na napaka-special. Okay. Aba, yung waiter, nag-serve na. Parang basket. Okay. Pero bago nag-serve, nakita namin yung tour guide at saka yung driver, ang sarap nung kinakain. Nandun sa kabilang table, magkasama sila. Yung tour guide, yung driver, yung helper, at 3 bus ata kami dun. So mga 3 tour guide, nagsama, nagkukwentuhan, tinitingnan namin yung pagkain nila. Parang ang sarap, chicken na, ang sarap ng pagkaluto. So parang feeling namin, syempre, hindi special sila. Yung sa amin, napaka-special noon. Tama, oo. Nag-aantay na kami, gutom na kami. Dumating yung waiter, may dala-dalang basket. Yeah. Alam mo yung basket, putol na isda, mga pritong isda. So, baka appetizer to. Pritong tilapia, putol. So, sinerve. Yung isang tilapia na hindi naman kalakihan eh. Tapos pinutol pa. Tapos dried, pagka-prito, sinerve. O di kasi gutom na kami. Kain ng Ubus kain agad. kayo. So sabi siguro ng waiter, paborito talaga nila. Tapos nag-antay na kami kasi siguradong mas masarap yung i-deliver kaysa yung kinain ng mga waiter. Yung kinain ng tour guide at saka driver. Yeah. Nag-follow up kami. Dessert na. At saka, nasaan yung food namin? Yun na daw yun. Nagmura yung mga kasamahan ko. Tilapia. Doon ko nalaman na pinakamahal na orderin mo doon, tilapia. Tilapia? Alam mo, first time experience. Imagine mo yon, nasa ibang bansa ka. Yeah. Tilapia ang pinakamahal nila doon. Hindi mo ka makabili ng ordinaryong tilapia. Hindi ka makakabili ng ganun kadali na tilapia. Mga mayayaman lang talaga nakakabili doon. At napaka-special na isda yan doon. Ayun yung isang learning ko. Iba-iba talaga, I guess, no? Iba-ibang country, iba-ibang culture. It's really nice to experience, no? Yeah. Yung ibang culture ng ibang country. At hindi lang basta leisure lang, hindi lang basta food yan. So much learning. Alam mo yung learning ng hindi kailan makalimutan? Yeah, true. At saka magagamit mo na pag umating ka sa ibang mga lugar, iba naman dito. At ang hirap niyang i-explain eh. Pag nakakita ka ng isang kasama o isang kaibigan nang hindi pa nakarating sa napuntahan mo, hindi mo mai-transfer sa kanya yung feelings. Yes, tama. Totoo And that's yan. kind of learning na the highest But, level of learning. Right. Yeah, travel and maraming travel. Special travel yung tayong dalawa. I mean, hindi tayo dalawa. Yung sa ancient natin sa Fontainebleau sa France. Yeah. So speaking of early this year, April to be exact. So Kuya Jojo and I were 2 of the candidates representing the Philippines
na to be given that opportunity to study in INSEAD at Fontainebleau, France. So, Kuya Jojo, if I may ask, kumusta? How was the experience? No? And how did you feel? In short, fantastic. No? Ang hirap explain pero kasi nandun ka sa ready yung mind mo, yung senses mo na nandito ka ngayon sa isang the best school in the world. Yes. Tama. Business school in the world. Tapos ikaw ang representative ng Philippines. Yeah. Tapos pagdating mo doon, mga professor pag nagsalita, hindi naman ganun kahirap intindihin. So kasi ready ka. Oo. Tapos pag nagtanong, mag-isip ka talaga. At kung minsan curious ako kung yung tanong nila, paano nila sagutin yan? Kaya nagtanong ako kung naalala mo. Sinagot ako. Oo. You know, Jojo, our school is we will not paano ba to sa Tagalog? Sa Tagalog na lang. Hindi kami nagpo-provide ng sagot. Yeah. Ang trabaho namin is to stimulate the brain of every student here. Mm-mm. All the answers is come from you. Yeah, very true. If you believe, parang sinabi niya, kung ang paniniwala mo, kaya ka nag-aral dito, kaya ka nandito para kunin yung mga sagot dito, hindi mo na kailangan pumunta dito dahil isulat na lang namin, i-book na lang, padala, pero hindi yan. Yeah. So we cannot answer your question. What ang kailangan namin ay pakinggan namin anong sagot mo sa question na yan. Yeah, yeah. And yun, talagang sabi ko, okay. That's why all the answers ay nasa kanila. Yeah. But they never They never give it feed out. it out to Kasi you. babaya diba? nag-aral ka para hanapin mo. And alam nila paano recognize na yung the best answer na nag-gather nila, meron ka rin pala. Yeah. Pero pag hindi, tuloy ka mag-aral ka lang hanggang mahanap mo doon. Kasi ang mahal. Totoo yan. Oo. And yeah, how about you? Ano yung highlight mo doon? Siguro, I guess, parang one of really my dreams is, yun nga, is to study abroad. And FWD became that vehicle na to provide us that education for free. So parang, yun, doon pa nga tayo nagkilala, di ba? Yeah, first time Naalala natin ko pa, nagkilala. yung first time we met, tayong lahat with Raymond, Cedric, and Ella. Like, siguro for me, I'm coming from Cebu, parang hindi ko kayo kilala, so medyo shy pa, parang natatakot rin, 'di ba? Kasi was also my parang first time to travel by myself and with you guys. But siguro when the journey came along, parang I felt at home with all of you, and I'm really thankful for that. So when it came to the experience natin sa schooling, I believe it was very unique, no? Very surreal yung experience. Parang it's not parang feeling ko, if you're in a conventional business school, parang you're being fed lang all the information, tas exam yung parang very, school, like standard conventional school. But pag, when we went there, it was very amazing. Iba talaga. It makes you want to think. Kung ano bang gusto, you think that you can improve yourself more, what you want to do with the business. Bibigyan ka ng problema na di mo alam kung tama din na yung solution mo. Yeah. Actually, din, ang na-appreciate ko is most of our classes were more of yung mga studies. Parang Case lang, studies, mga case studies. Tapos, yun, di ba? It encourages us to think more. And actually, di ba? Kasi I think we were iba 5 countries or more ata, di ba? May Thailand. Marami. Hong Kong. Parang 8. Parang 8. 8 countries. And then, I was surprised kasi maybe because na iba-iba yung culture natin, iba-iba din yung mga sagot, di ba? Kasi may interpreter Tayo lang walang interpreter. Yun. So, very, kung naisip mo nung una, dahil hindi tayo magkakilala, parang nahiya ka. Ako naman, kinabahan din. Makakasundo ko kaya itong kasamahan ko sa Philippine team. Yeah. Tapos nung nakita kita, sabi ko, ang taray naman ito. Hindi ko naman alam na shy ka lang. Sabi ko, ang taray naman ito. Tapos habang tumatagal ilang araw,
ang bait pala ni Kat. And doon kita mas nakilala. And yung mga breakout session natin, nalalaman ko yung mga klase ng pag-iisip nyo, lalo na ikaw. Yeah. Napaka simple, tahimik, pero malalim. Na-appreciate ko yun, Kat. Okay. Tama, baka sabihin nila nagbubulahan tayo dito, pero totoo yun. No? Kasi doon tayo talaga una nagkita. Yeah. And isa sa pinakamagandang learning doon ay na hindi ko makakalimutan ay yung orchestra. Okay. Yung orchestra, yung the last day. Harmonic orchestra dahil syempre business leader yung ano natin, topic natin. Yeah. So pinakita kung ano ba talaga ang leadership. Naihambing siya sa leadership. Alam mo sa dahil nabunot ka tapos ikaw yung gustong-gusto ko mabunot na ako, di talaga ako nabunot dahil gusto ko yung mga professional na ako yung gaganon, pero tuwan-tuwa ako siya. Sana may video makikita, no. Gusto kitang panoorin uli dahil di ko alam kung nasunod na tama, ikaw na lang. Diba? Oo. Pero ganun ito yung hindi mo na alam kung anong ginagawa, pero it was a very good experience. Ang pinakamagandang kwento doon, 100 o kulang 100, di ko naalala kung ilan sila lahat. Iba-ibang tao sila. Yes. Iba't ibang lahi, iba-ibang instrument, nagsama-sama, at isang konduktor. Yeah. Sa isang kumpas ng konduktor, sabay-sabay silang gumagalaw sa mga instrument nila. Nagkakaroon ng napakagandang tunog ng music. Yes. At nagiging kaya harmonic orchestra. Ang sarap pakinggan. Oo. And alam mo, ang lalim pala ng message nun. Bakit? Ibang-ibang instrument yun, hindi magkakapareho. At ibang tao doon. At yung tao na yan, hindi niya alam tugtugin yung isang instrument. Yes. At nung una, ang akala ko, pag conductor ka, dapat alam mo lahat ng tunog ng mga pisa. Hindi pala marunong tumugtog yun. Yeah. In-interview na, nung nagsalita na. Tapos nag-explain anong purpose niyan, bawat instrument. Nakakatayo ng balahibo. Sabi ko, okay, kung ang leadership, magandang sample siya Kung ang bawat part ng team ay gagawin yung part niya, at kung ang leader ay nagkumpas ng tama, kahit sa dami niyong member, gampanan mo ang tungkulin mo as a team player at susundin mo ang kumpas at responsible na leader, harmony. At napaka-effective ang Oo nga. that is leadership. Yes. Parang surreal experience siya. Parang siguro for me, yung time na yun na parang nasa in front ka, tas nag-ano ka na, parang pag yung galaw mo talaga is andun sila talaga, ikaw pag talaga. naiba din yung tunog Oo, tama nga. So, ano pa ba usapan natin? Yeah, at isa sa highlight siguro na nagamit ko hanggang ngayon, yung nag-share yung professor na si Paddy. They have 1,000 of enrollee. Yeah. But they can accommodate only 100. Tama. Oo. And ang tanong ko, why? Dahil di ba business pag school business yan, di ba? Yes. Sabi, they are not focusing on the profit. They are focusing on the value. Yes. And doon ko naintindihan yung IVP. I is stand for the impact of they teach, the impact of their teaching in their school. And the second is V, value. Anong value ang makukuha, may contribute nila? And yung pangatlo, P, purpose. Yeah. Now, sabi ko, ano yan? Elaborate. Yung question ko, kasi doon sa dinner, di ba, nagkatabi pa kami ni Paddy. Kanyari, kumpare. Palakas, kasi baka may grade dito. Huwag naman ako ibagsak, di ba? Pagandahin naman yung grade ko. Tinagayin ko ng ng red wine. Sabi niya, nung sinabi ko, anong ibig sabihin ng impact, value, and purpose? Kahit nga siya, ilang 25 years ata siyang nagturo doon. Yeah. Napakahalaga sa kanya kung anong impact niya sa school at sa mga student na tinuturuan niya. Yeah. And hindi lang doon natapos, anong impact yan sa mga estudyante? Ang gusto kasi ng school ay kung sinong gagraduate doon, alam mo, i-apply yung principles, yung teaching, yung
leadership, Mm. and yung value, and yung purpose. Yeah. So, as simple as that, pero parang simpleng-simple siyang intindihin, pero ang hirap niyang explain. Yes, tama, Pero totoo. tutusok sa puso. Oo. Oh, okay. So, parang sinabi ka agad sa akin na ngayon dahil graduate tayo, tapos tayo dito sa INSEAD, meron tayong responsibility to the Yes. world. Yeah. Pero bakit world ang isipin natin? Pilipinas naman tayo. Mm. So, we have the responsibility. Ano man natutunan natin sa INSEAD, responsibility natin na, alam mo, ituro o kaya Yeah. i-share Uh-huh. sa Philippines. Now, sa Philippines, saan bang area natin? Sa team natin. Tulad ko, sa FWD, I have Yes. my own team. Oo. Doon ko finokus. And so far, so good. I'm so happy sa natutunan ko and marami akong mga leaders ngayon. Na-duplicate ko na and they become more effective and we speak with the same language na. Yeah, And that is that's the very impact. nice. Impact Na nakuha ko sa Okay. INSEAD, Fontainebleau, France. Mm-mm. Yeah. So, Ikaw, ano naman mga travel experience mo? Alam ko mahihain ka. siguro, travel experience, one, with the company, is di ba, libre lahat. Parang yung na-experience ko is, parang you don't need to shell out any money at all. Parang, they prepare the everything. So, parang when you're there, parang you're like a queen na nakaupo lang sa bus, not probably the conventional na siguro like, 'di ba, when we're traveling kung tayo-tayo lang nagba-budget, 'di ba? Magre-ride tayo ng bus or mga subway, ganun. Tas budget naman hotel natin, 'di ba? That's usually the case. But doon ma-appreciate ko talaga yung incentives ni FWD kasi we're being housed in yung mga 5-star hotels. Lahat kain tanan is free. Even siguro yung mga pasalubong hindi mo na kailangan kasi every night may pang pasalubong na siya when you get back to your hotel. So, we're very, very appreciative Kasi sa mga incentives. may experience ka na kasi ng travel ng hindi company. Ako wala dahil ng travel ko lang. Sasakay ng bus minsan di pa mamasahe. Kaya di ko na-experience, di ko na-compare. Ang na-compare ko, basta lang magtrabaho ako, nai-enjoy ko yung VIP travel ng Yes, company. yes, tama. And doon ko nakikita na bakit kailangan ganito ka-special. The best hotel in town, Yeah. the best service, nai-enjoy natin. And bigla akong maisip, bakit ako napasama dito? Yeah, Alam mo? yeah, So, yeah. That sabi ko, feeling, no? Oh, yeah. It's May very- value ako sa company. Naisip ko, bakit ako may value sa company? Kasi ito yung mga ginagawa ko. So hanggang nagiging na-concretize dun sa mind ko na wala naman talagang sekreto eh. Yeah. Kailangan mo lang talaga gawin yung, alam mo, yun yung tinuturo ko na ngayon eh. Bakit kailangan maghirap? Bakit kailangan kung kaya namang ma-enjoy tong lifestyle na to na nandyan lang. Everything ay nanda na para sa atin. Yeah. What siguro what I admire you the most kasi is you're very humble and you're like here in 1670 Mabuhay, we really appreciate you parang sharing your value with us and teaching us more on how to improve our business. I think we're very appreciative with that. No. So siguro for those aspiring or who want to be in the life insurance business, parang ano bang words or of advice or ano bang gusto mong i-share sa kanya in this business? Marami kasi akong na-encounter, Kat. Baka tayo na lang nag-usap dito. May nakinig pa kayo sa atin. Sige. Baka pag kung ano-ano sinasabi ko dito, baka wala naman nakinig. Sige, ito lang advice ko sa mga nakikinig siguro. Tulad ng mga kadalasan kong advice na kontento na ako sa buhay ko. Ang dating sa akin, napaka-selfish mo naman. Pwede ka naman magsipag pa Yeah. to earn more. Tama. And why? Dahil lang ba sa sarili mo?
Of course, siguro kailangan mo alagaan mo sarili mo. You need to earn para malagaan mo sarili mo. Kung may pamilya ka, kailangan malagaan mo na. You need to earn. Walang masama to earn. Oo. And kung matulungin ka pa, marami kang matutulungan. You can help more people if you have a good income. Oo nga. And That's really true. kung minsan ang income ay hindi naman talaga mahirap. Kung minsan kailangan lang maintindihan mo ang simpleng, alam mo, halimbawa itong ginagawa dito sa insurance industry. Kat hindi naman alam ng lahat na napaka-noble itong ginagawa natin. Parang ang alam ng lahat nagbibenta ng insurance. But no. Yeah. Alam mo yung mission, alam mo, ito yung sinasabi ko ngayon. Bakit ko ikakahiya? Lapitan ko kayo, lapitan ko yung mga prospect ko na kailangan mo ng insurance. Na kapag bumili ka, pag nagkasakit ka, hindi naman yan, hindi naman ako makikinabang sa'yo o sa kanya, kliyente ko. In short, yung ginagawa natin dito sa insurance, hindi para lang sa sarili, mas inuna natin yung ibang tao. Yes. Ang pinakamaganda, yung company, mayroong standard, mayroong sistema na because we are also professional, we deserve to earn. Yeah. So nakalaan din dyan yung part of income natin is mayroong tamang competition and mayroong ng kasabihan na the highest professional salespeople in the whole universe is a life insurance agent. Yes. We have organization called MDRT or $1 Million Roundtable who meets once a year just to share best practices. And ito akat, for sure, nakakasama ka na dito. Alam mo, pag umaatin ka ng mga convention, magugulat ka pag nag-share kayo. Hirap na hirap mag-English, hindi ka magkakaintindihan, pero ramdam mo na you have the same language by heart. Yeah. Bakit? Kung paano sila nire-reject, kung paano sila hindi pinapaniwalaan ng prospect nila, kung paano sila hindi siniseryoso ng mga prospect nila kasi binibintahan lang. At tsaka yung feeling na kung kailan nagkasakit yung kliyente, sila nag-deliver ng cheque. Alam mo yung trabaho natin nang hindi na masyado na-appreciate ng karamihan, pero ikaw ang pinaka-importanting tao sa buong mundo sa buhay nila sa oras ng kailangan. pangangailangan. Yes. Halimbawa, yung mga mayayaman, alam mo yung kasabihan na ang mahihirap lalong naghihirap, ang mayaman lalong yumayaman. Totoo yan sa insurance. Why? Kung minsan yung mahirap umintindi. At ayaw bumili ng insurance. Kung minsan, ang inisip nila mahal. So, walang insurance. Itong mga mayaman, kung minsan, maganda siguro sustansya na kain, madaling umintindi. At alam nilang kailangan nila insurance. Hindi nila kailangan gastusin yung hard-earned money nila dahil alam nila yung insurance company ang magbabayad sa kanila pag may nagkasakit. At lahat, mga estate tax, mga bayaran, alam nila na ang insurance ang magbabayad niyan. Hindi maintindihan minsan ng mga mahirap yan. Kaya ang message ko, kung ikaw ay tingin mo mahirap ka at hindi para sa'yo ang insurance, baguhin mo yung isip na yan. Yeah. Dahil Really true. mas kayo, ang mga mahirap ang kailangan ng insurance. O sasabihin nila, kulang pang pambili ng bigas. Hindi totoo yun. Mga Juan de la Cruz, kung minsan, 8 hours nagtatrabaho yan, above minimum o minimum yung sweldo nila. Napadaan sa barkada yan, ilan ang ginagastos yan? 1,000. Samantala, kaya nilang bumili ng insurance sa halagang 1,799. Meron na silang kalahating billion coverage. Hindi lang nila alam. At kung minsan naman, alam mo, yung luck din ng agent, marami din ng mga agent na hindi masyadong kulang sa passion para i-educate ang mga ordinaryong mga tao. Dahil ang feeling din itong mga agent nang hindi pa naman talaga nasa puso nilang ginagawa, ay naghahanap lang ng maraming pera. So that is my message, no? So, sa mga nakikinig. Alam nyo, napaka-importanting secured ang sarili nyo. Hindi nyo kailangan gastusin ang hard-earned money nyo. Pag nagkasakit kayo, ay lahat ng naipon nyo ay kulang pa pambayad. Oo nga. Life insurance is willing to pay everything ng expenses mo. Kailangan mo lang maintindihan. Siguro yan yung marami akong pwedeng sabihin. Minsan parang, alam mo, sarap mangaral eh. Yeah. So, I guess, sige, do we have any questions for Kuya Jojo from the podcast? Hindi ako sanay may nagtatanong na wala tayo lang dalawa dito. Any questions?
Ano yung tanong? Um, Was there ever a point in your career where you felt like giving up on life insurance? Okay. And if so, what kept you going? Yung giving up siguro mukhang wala. Dahil araw-araw parang learning. Tulad ng sinabi ko, hunger kasi ko to learn. And every rejections, bawat tao na nagsasabing hindi, binabasa ko, mayroong hindi naman talaga dahil hindi nila kailangan ng insurance eh. Naiintindihan ko na hindi lang nila ako gusto. Kaya ang nasa isip ko, kailangan kong i-improve ang sarili ko. Dahil walang tao na hindi gusto na insurance. yeah. Dahil sabihin na natin, hindi niya kailangan ng insurance kasi marami siyang pera pambayad pag na-hospital. Eh kung kaya kong sabihin, kung masabi ko sa kanya na ayaw mo ba na hindi mo na gustusin yung sariling pera mo at insurance na lang magbabayad sa bills mo? Walang tao na manghihindi eh. Yeah. Kaya ang sagot ko doon, hindi dumaan sa isip ko na gusto kong mag-give up. Dahil ang puso ko laging gusto matuto. Ang pagkakaiba lang kasi siguro, no, yung mga nagtanong siguro dyan, dahil marami silang choices eh. Dahil professional tingin. Alam mo, medyo hydrocephalus, ang dami nilang alam eh. Ako kasi, puso ako eh. Gusto kong matuto. Yeah. At pag may natutunan na ako, hindi ko siya ginagamit para magmalaki. Ginagamit ko siya para makatulong, maka-give value sa kapwa. Kaya never dumating sa sarili ko na gi-give up ako. Lagi akong inspired. Alam mo, ngayon mula madaling araw pa kami, bukas hindi ako maubusan, hindi mo kaya ubusin ng energy ko. Bakit lagi akong masaya magbigay ng alam mo, passion, energy, Yes. at saka yung wisdom na alam mo, giving back nitong sa akin eh. Okay. Maganda yung tanong na yun ha. Yeah, very. Saan ba ako titingin dito? Ayun ba yung camera? Artista na ba ako? Ibig sabihin may nanonood sa atin talaga? Ha? Sige nga, tingin ko sa camera, guwapo. Di ko lang nakita, walang... Sige. One word. With a handicap in education, how many times did you have to take the insurance exam? Wow. Good Parang may... question. Sino kayo nagtanong na yan ha? Nako. Ay, alam mo, yung nag-review pa lang ako, babasahin ko, mabagal ako magbasa eh. Tapos hindi ko pa naintindihan. Sa isang grade 2 na tulad ko, na pag nagbasa ako ay together. Tapos, anong ibig sabihin together? Di ba? Oo. And then meron magsasabi sa akin na basa ka lang ng basa para maintindihan mo. Tapos malakas para masanay yung sounds. Kaya sanay ako magbasa ng malakas. O nasa office ako magbabasa, nagre-review ako, loud na loud, di ba? Titindig pa ako niyan at malakas. Insurance terminology. Yeah. Halimbawa, irrevocable. may sasagot, irrevocable, Bisaya. Maraming grit sa Bisaya sa Manila nun. Alam mo, hindi ko makalimutan. Irrevocable. Pagtatawanan nga ako eh. So, pero natututo ako. Sabi ko, irrevocable. So, review ako ng review. Yung feeling kong papasa na ako, take ako ng first exam. Excited ako. Tapos, dati kasi sa Insurance Commission, walk-in ka lang doon. Okay. Tapos, isang oras abangan mo. Kasi ngayon, matagal. Iba na ngayon eh. Dahil iba process na ngayon. Matagal ang result. Antayin mo. Dati, pagkatapos ng mag-exam, nasa lalabas ka lang ng exam room. Antayin mo. Pag inantay mo, tatawagin, nakapila na kami, tatawag, negapata ng secretary. Takabawagan ako. Una, bagsak. Bakit kayo? Pangalawa, take uli ako, bagsak. Pangatlo, bagsak uli. 4 na beses ako nag-exam. Pero hindi ako sigurado kung talagang pumasa ako. Natandaan lang siguro ako ng proctor paulit-ulit. So yun yung sagot ko. 4 na beses ako nag-exam bago pumasa. And I'm talking about 1 exam lang traditional. Kasi ngayon, 2 na ang exam. Yeah. Traditional variable. Wala pang variable noon. Wala pang kasi kung nagkataon, baka 8 beses ako nag-exam. Kasi nung pagdating ng variable, marunong na ako. When is our next fellowship now? Fellowship? Naku, pag nandito ka, alam mo, ito lang pinakamasarap no, na gusto kong i-share. Tulad ng Kat, sobrang happy ako.
Kasi kung titingnan ko, sino ba ako noon? Walang pumapansin. In short, given, normal yan eh. Human nature yan eh. Yeah. Pero alam mo ba ngayon? Minsan, naglalakad ako sa mall. Sergio, alam mo yung, parang kilalang kilala ako, pero inisip ko, sino ba siya? Hindi ko alala, pero ayaw kong maging, oy, kasi, biso-biso, hinahag. Paglas ko, sino pa yun? Nahihiya ako talaga. And maraming ganun. And then, ngayon, marami na nagpapipicture. Gumagwapo na ako. Artista ka na pala. Yumayaman ako. At higit sa lahat, ang dami ko ng kaibigang mayaman ngayon. Yung isang pinakamayaman na kaibigan ko, ewan ko, 2 beses na ako in-invite dito. At VIP lagi, 5-star hotel. At Sunday, mag-scuba na naman kami. Alam mo yung VIP ako, alam mo ba sino yun, Kat? Sino yun? Yung may-ari ng 1670 Mabuhay. Thank you so much, ha? At ang sarap ng... It's always a pleasure to... talaga. Yeah. It seems like you have achieved so much in this industry. So much, yes. What can we expect from you in the next 5 years? No. Okay. Next 5 years. Go. This is a very interesting question, ha? Tama yun, no? Tagalogin ko lang yun. Mukhang ang dami mo nang na-achieve sa buhay. Anong ma-expect namin sa'yo Yeah. for the next 5 years? Ewan ko kung sino ang nagtatanong, kung taga-insurance ka man o kakilala ko. Believe me, 18 years ko na experience, ginawa ko lang ng 3 years pagdating ko sa FWD. And then 5 years now, triple na yung income, manpower, triple lahat. Wow. Yung kinita kong 18 years, in 5 years, triple na lahat. Now, titingnan mo kung ano, tanong kung anong mangyayari in 5 years, ang dami pwedeng mangyari. Triple, another triple. Wow. Ako, sabihin na lang natin, masyado kong maya, pero bayaan nyo na eh. Ako nagsasalita dito. Triple uli. Kung ang tingin mo, ang income ko ay 1,000 a month, maging triple. Kung ang tingin mo ay 1 million a month o 10 million, maging triple yan in 5 years. Kung ang tingin mo, ayaw ko nang i-divulge yung numbers ko, kung ang tingin mo may 1,000 o may 100 manpower ako, magiging triple yan in 5 years. So triple yan. In 5 years, abangan mo. And fellowship, triple uli. Saya naman. Ang ganda nung tanong mo kung kilala ako nun Kilala ko kaya yung nagtanong na yun. How about you, Ma'am Kathy? Ako? Same question. Grabe. In 5 years? Siguro, me in 5 years. I'm looking forward for me to improve more. In a way, since siguro 5 years back, we just started kasi sa insurance industry and it was very new for me. And then, doon, to give you an idea, nung before, I was very shy, very introvert, hindi ako masyadong sociable. So, when I joined life insurance, parang, natuto ako. Instead of like just being the sideline sa office, nagka-computer lang, it's very different here kasi ikaw yung mag-approach ng clients, di ba? Ikaw yung mag-approach ng yung prospect na gustong mag-join, di ba? So, I think I'm very thankful for that. So, parang more on personal growth and I hope 5 years from now, super confident na ako and very successful like Kuya Jojo. Tsaka, nakapokus tayo dun sa dahil alam ko naman yan ang gustong marinig ng nakikinig o nagtanong about success, no? Yeah. But, ano din mangyari in 5 years, I become more effective to my advocacy. To my advocacy to educate more people, to educate more leaders. Alam mo ba, ang dami ko ng leaders ngayon. Marami ang leaders dyan na nag-start na walang alam. Pero ngayon, alam mo, masarap pag sila nagsalita eh. Pero nakita ko talagang walang alam ng umpisa. Tsinaga ako. Pati yung character, attitude, minold ko. Ngayon, nagiging leader. That is my advocacy. Duplicating myself. And kung pwede lang, maging times 5 din silang better than me. Yan yung mangyayari sa akin after 5 years. Marami akong taong matutulungan.
Kung ang success ko ay times 3, baka times 5, times 10 yung matutulungan ko Yeah. within 5 years. Okay na? Okay, so Another question. Ah. Sir Kuya Joe, what was the first car you bought from the Fruits in Blue Insurance? And how did it feel when you knowing that your children will never ride on the top of a delivery truck? dami ng question na yun ah. Unahin mo natin yung una. Your first car. First car. First car ko parang second hand na hindi pa halos nagamit ay Nissan Sentra. Mahal na mahal ko yun. When was that? 2004? 2004. Oo. Oh, okay. Kaya nga nung pag kinukwento ko 20 nga yan nung ako ay walang-wala, halos nakiusap na makakain, no? Halos laging halos makilimos, no? Talagang hindi yun hadlang sa akin para mag-aral. Hindi yun basta income, kundi mag-aral gusto kong matuto. Nung natuto na ako, sumabay na may income. At nung nagka-income ako, kumikita na ako. Alam mo kung ano nang kaya kong bilhin? Ano? Yung kamisita. Under sa barong na may kasama ng kotse. Doon na, nagbago ng buhay ko. Wow. And then lalo akong nagiging... Alam mo, ang learning kasi dito, mayroong libre. May free na provided ng company, meron ding may bayad. Pag may libre, talagang lagi kong pinupuntahan. Yeah. At hanggang nung kaya ko na magbayad, nagbabayad na rin ako. Ano yung pangalawang tanong? Knowing that your children will not, how does it feel though? Knowing that your children will not ride on the top of the delivery truck. Okay, knowing... Ano yung How tanong? does it feel? Like, Oo. Di normal naman sa kahit sa ang mga magulang na dumaan sa hirap, ayaw nilang maranasan yung dinanas nila. But that's a basic, no? But for me kasi, that is not my issue anymore. Ang sa akin, kung marami there's hundreds o 1,000 people na nagbago ang buhay dahil sa dahil sa advocacy ko, dahil sa Yeah. na-inspired sa akin na maraming natutunan. Ang challenge ko, bakit hindi sa anak ko? So, ang concern ko naman, bakit ko pakialaman yung buhay ng anak ko mayroon na sariling buhay. Minsan nga ngayon sa team ko nga I have 600 manpower under my team. Ang dami na doon mga Gen Z na iba na ang lingwahe nila. For sure, ibang lingwahe din yung mga anak ko. Ngayon, natuto na nga ako ano yan? Hindi ko makarelate nung una. Sabay-sabay na ako. Mga anak ko ngayon, minsan, alam mo, nag-adjust din ako, no? May kasabihan na hindi mo kayang kontrolin kung anong gusto dahil iba din yung tatahakin nila. So, ang sa akin na lang, sisiguraduhin ko na masupport hanggat tama yung direction nila, masupport, yung guidance nandyan palagi. Financially, hindi naman issue yan, pero hindi rin pwedeng hindi mabalance. So, mahirap sagutin, but sisiguraduhin kong I'm more responsible to my To children. your children. Yeah. Para masupport yung gusto nila dahil hindi ko nga alam anong gustong. Yung isa gustong mag-lawyer, yung isa sabi ko sige kung anong gusto nyo, kung ako lang masusunod ay mag-insurance agent kayo lahat. Pero hindi natin pwedeng diktahan yun Sir Jojo, what is your guiding principle that you reiterate and inculcate among your agents to be productive and successful as you are? Napakagandang tanong nun, no? Do the right things right. Alam mo, educate yourself first. That is my guiding principles, no? Kung ikaw naman ay mag-umpisa, doon kasi talaga ako nag-umpisa, ito yung mundo ko. Ito yung sinasabi ko sa lahat, mga kaibigan ko outside of insurance. Kung ikaw ay doktor, ikaw ay professional, ikaw ay lawyers, ang taas ng respeto ko dyan, hinahangaan ko yan Pero pagdating sa insurance, mundo ko to Yeah. Kung, for sure, pag maniniwala ka sa akin, ibibigay ko yung the best para mag-benefit ka. So, yan yung mga nangyayari. Yung guiding principles ko, do the right things right, no? Believe in yourself, and then, gawin mo ang tama ng tama. Gumawa ng kabutihan sa kapwa, araw-araw. As simple as that. Hindi kailangan complicated Yeah. Dahil pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa araw-araw,
Kahit nga yung paglabas ng pinto, Oo. may kasabay ka, pagbuksan mo siya ng pinto. Pag nasa elevator ka, huwag kang makipagsalubong yung padaanin mo. Maliit na bagay yan. Pag nakita mong isang matanda na nabibigatan, tumulong ka. Gumawa ng kabutihan sa kapwa araw-araw. Yeah. Tapos pag nandito ka na sa team ko, ako kasi ito na yung mundo ko, sigurado ako kapag ikaw may naniniwala sa leadership ko, naniniwala ka na meron akong matutulong sa'yo, may maituturo ako sa'yo, sisiguraduhin ko yun na pareho tayong naniniwala at may mangyayari. In short, call to action, nandun ako. Yan yung guiding principles ko. Hindi pwedeng po salita lang. Kailangan, yung mentor ko na sa Malaysia, sabi nga niya, people, respect, result. So once you believe in my leadership, let's go have a call to action and deliver result. Wow, galing. Mahaba na yung sagot ko, but for sure, helpful yun. Yes, very, very helpful yan. Yeah, we know that money is essential in life. That's what we use to pay a premium. Do you think success is equals to money? Kasi depende kung anong background mo, no? Sa mga tao na nagtatrabaho para sa pera lang, for sure that is their success. But for me, the value of hard work is very important. And the sweet sacrifices. That is the most tool for you to feel the success. Alam mo, halimbawa, sa team ko, minsan may kasabihan nga, money is the least concern in leadership. Tika, simple yung tanong, no? Money is equal to success. Depende yan. But for me, no. Marami ang taong may pera nang walang katahimikan. Yeah. At laging kulang. Hindi kontento. Ako, nag-umpisa akong zero. But I feel very successful. Kahit wala akong pera ngayon, meron akong cat na magpapakain ng lechon araw-araw, steak. Di ba, napaka-successful ko. Kahit saan ako magpunta ngayon, VIP ako. Napaka-successful ko. So, yung sagot niya, no. Money is just an instrument. Yes. For you to have a value, for you to have, integrity, para credible ka, you can use money, just an instrument. But that is not a sukatan of a successful person. Yeah. Pasensya na dun sa mga nagmamalaking marami kang pera. Pero baka mas successful ako. Hindi kayo pwedeng VIP treatment ni Kat. Namimili sila ng kaibigan. Pero ako, dahil napili ako, napaka-successful ko. Yeah, that is my answer. Yeah. Okay, how about the mom cat? Ha? How about you daw? Success equates to... Siyempre, mayaman yan. Well, Sobrang yaman yan. for me, siguro, lalo na dito sa industry, it's more of... I think for me, success here is more of being able to help more people be successful in this industry as well. Kasi dito sa insurance, I believe that, yun nga, it's always continuous learning, and it's a really good place to grow. Like, it doesn't matter if you're nasa baba ka, you don't have education. I mean, it's an equal opportunity for everybody. So parang, I feel na if we'll be very proud and happy and feel successful if we can, how do you say it? Parang we can duplicate or we can Serve. add value and serve our team. Add value. Ganda Yes, nun. add value. Okay na? And then, meron pa madaming questions. No, pa. For both, kung hindi insurance yung business nyo ngayon, so ano yung job na kino-consider? Baka driver, kargador. Driver pa rin at kargador. Sa totoo lang, ang ganda ng question na yan dahil ikwento ko lang sa inyo to dahil alam mo yung dumating yung time na hinahanap ko na talaga kung sino ako dahil wala naman akong yung merong alumni, no, merong mga reunion, wala ako nang gano'n dahil kasi yung
time na parang masensyon ako, hinanap ko yung mga kakilala ko. Sino ba naman yung mga driver, kargador, di ba? Dumalaw ako doon kung saan kami nagkakilala noon. Alam mo, ito yung nangyari. Ikaw, umasensyo ka lang, kinalimutan mo na kami. Parang nakakatakot na silang kausap. Tapos parang matanda na sila. Malnourished yung mga anak. So sabi ko, gusto ko lang naman magiging, balikan sila, kaibigan sila. Kumustahan. Pero parang ang sama ko na. Ibang-iba na daw ako. No, mindset is so powerful. Kung hindi ako insurance, ayaw ko nang isipin yun dahil napakasarap ng buhay ko ngayon. At imagine mo to hindi ko naman alam talaga kung talaga nakapagpabago ako ng buhay. At napakahirap na nanggagaling sa akin na kahit passionate ako mag-share. Hindi ko naman alam na yung nakikinig na bago talaga ang buhay. Pero ito yung totoo. Marami ang nagiging MDRT, marami ang nagiging successful branch manager, agency leader sa industry. Dahil sa story ko, dahil sa motivation. At hindi nanggaling sa akin yan. Alam mo ba, every week mayroon akong nare-receive na message, Sergio, hindi niyo po ako kilala. Pero nung umattend po ako ng luwap talk, around 600 yung attendance, nandun daw siya nakinig. Yun ng mga time na yun, gusto na niyang mag-give up sa insurance. At gustong, kasi engineer, basta professional siya. Pero nung narinig daw niya ako, nagbago isip niya at nag-stay siya. Ngayon po, Sergio, isa ako sa awardee na manager. Wow. Hindi ko po mapigilan na i-message kayo kasi kayo po ang angel na pinaladar. Alam mo yung mga message na ganyan at hindi yan isa-isa ha. Hundreds na merong laging ganun na message sa akin. At yung isa pa nagiging number 1 top branch manager nationwide, province pa ito. At bukang bibig, loud na loud yan na sinasabi because of Sir Jojo Negapatan. Ang daming nagbago sa buhay ko. And that is the true success. Kaya ayoko nang isipin kung hindi ako insurance. Ayoko nang isipin yun. Ito na yung buhay ko. Ito na yung mundo ko. Siyempre, ayoko nang entertain yung question na yan. Ako, siguro if I'm not here, hindi ko ako na-expose sa insurance, probably, I'd still be the same shy, introvert Kathy na nalang nasa sidelines lang doing back work. Yeah. Yan. What advice can you get to a new agent who makes his first sale? How should she or he spend his first commission? Sige, Kat. I guess it depends, no? Kasi, like, I think when I experienced my first sale, parang I could not believe it. Parang siguro bago pa yung journey, tapos your first sale, parang feeling mo very positive, very happy and exciting. Hindi ko lang alam kung ano ko yung pera. I don't remember. But usually, siguro, once in a while, yun, if, like, to mark, ewan ko, if mark is the right word, but I normally get something significant na parang, I bought this parang in memory of, nakagawa. Every milestone, siguro, for every milestone, may minili ako to remember and commemorate my wins. Yan. Yeah. Ganda ng tanong na yun dahil yan ay personal experience ko talaga, no? Dahil nung ako nag-umpisa, umabot ng matagal bago ako nakaklose ng sale dahil puro rejections. Pero nung nakaklose na ako ng sale, ako pinakamasayang tao sa buong mundo pero walang nakakaalam na isa at hindi naman sila sanay na may skill ako. So parang nai-ignore ako. Pero ako pinakamasaya, nakaklose ako ng sale, no? Ayaw ko na ikwento pa dahil napaka-exciting pag ikwento ko doon. Medyo haba tayo pero doon na lang ako sa question na yon. Kaya pag mayroong mga rookies, na bagong agent na lalo na sa team ko, at first sale nila, hinahag ko talaga yan, kinakongratulate ko. Kasi alam ko yung pakiramdam na yon. At ito pa, kung estudyante, bagong graduate, nag-join at first sale, madalas, okay, yung
yung mga agent ko, tinitreat ako, thank you so much, nagpapasalamat. At itong isang estudyante na, bagong graduate na estudyante, may close na sale at mayroong income. Ano mo sabi ko? I-envelope mo yan, first income mo, ibigay mo sa parents, sa mami mo. Wow. Yan yung advice ko, ibigay mo sa mami mo, ihag mo yung mami mo. And be grateful. Yeah. Ipakita mong mahal na mahal mo sa kanya yan. Yeah. Okay. Kina- Meron ba? From slightly used Nissan Sentra for fast forward, what car do you drive? Sino nagtanong yan? Yung Mercedes-Benz. Iba feeling, para akong mga airplane, di ba? But wait. Abangin yung next. Alam mo kasi, magkaiba lang, no? Pero, iba feeling eh. Dahil, kaya kong bumili. So, Mercedes-Benz is Mercedes-Benz. Yes. And hindi pa sports car. Abangan mo may sports car ko. Bahala na, mayabangan ka. Pero pakita ko na lang. Dahil inisip ko, pwede naman, hindi naman ganun kadaming pera. Hindi naman ako talagang maluwag dahil ang dami naman talagang expenses. At hindi naman ganun kadaling bumili talaga ng sports car. Pero bakit ko kailangan bumili ng sports car? Doon na ba kapag malaki na talaga income ko? Habang gwapo pa ako, alam mo, gusto ko kasi magpapugi sa asawa ko eh. Alam mo yung matikas pa ako. Ang hirap naman ng maka-sports car ka na, sakit ng mga tuhod mo. Ayoko. Habang ito pag ganito pa, gwapo, di ba? Tapos daming pera. Alam mo, tapos marami ang mas marami kang ma-benefit sa katawan mo, sa mind, at saka attraction. Yeah. Actually, my last question, but pero I think last question na yun, what advice that you can give in like for others to join maybe 60-70 Mabuhay Per month. the insurance industry or something? Well, since I'm a guest of 1670 Mabuhay, no, headed by my friend Kat, lalo na sa mga nandito sa Cebu. Alam ko yung puso nila. Wala silang ang 1670 Mabuhay ay walang experience pagdating sa insurance, but they have the heart to understand. They had the mind and the heart to understand the insurance. Alam nila na ang dami nilang matulungan. Hindi na nila kailangan kumita, mayroon silang enough income, mayroon silang mga negosyo. Pero alam nila sa insurance lang sila mas makakatulong ng maraming Pilipino. And nakita ko, dahil alam nila kung anong pinagdaanan ko, unang beses nagkausap kami, magkasabay sa INSEAD, nagkakwentuhan, may narinig silang idea sa akin at naramdaman nila yung sincerity ko. At in-invite ako kailan ba yun, Kat? Nandito ako? Last month, nag-share ako ng konting how to develop skills, paano alagaan yung mga leaders ng 1670 Mabuhay team. Na-appreciate nila. And yung core leaders, nakita ko, ngayon pangalawang punta ko dito, iba na sila. Yung learning namin kaninang umaga. Then, ibig sabihin, kung mayroon man sa inyo ang may duda sa sarili nyo dahil wala kayong guidance o hindi nyo alam kung saan kayo ngayon, huwag kayong mag-hesitate. Lalo na sa mga taga Cebu, 1670, nandito yung tamang leader and meron silang tamang puso. Higit sa lahat, meron silang kaibigan na magaling. Ako yun. na nandito palagi para suportahan sila. Yan ang mga advice ko. Ikat. Yeah. Okay na. So, I guess we're done. Thank you so much, Kuya Jojo. I mean, you coming here means a lot to us talaga. No? Yun. Thank you so much. Thank you din, Kat. Alam ko namang nag-invest talaga kayo. No? Hindi biro yung investment nyo para lang invitahin nyo ako. And na-appreciate ko yun. At yung mga blessings na yan, imagine mo, kasama ko asawa ko, para kami nagdi-date. Alam mo, nasa ibang lugar, tapos marami ka pang pinaparanas sa amin ng mga, hindi naman namin basta maranasan yan kung hindi ka namin kaibigan. Thank you so much. So, the feeling is mutual. We are also blessed. So, on behalf of my wife, Rina Nigapatan,
Thank you so much sa inyo ni Byron. Lalo na si yung passion niya. Siya ata nag-umpisa nito eh. At ngayon, naniniwala. Yan ba yung nagtatanong, narinig yung boses mo habang yung mga question? Yes, Ito pala first time ko kasi ganito. Akala ko tayo lang dalawa talaga. Di ako makapaniwalang may nakikinig sa atin. Meron pala talaga naniniwala na ako. Alright, so thank you so much, Kat. Yeah. I think we have a good show. Yeah, I think so. I guess so. So thank you again, everyone, and ano ba? Good night. Sinong director? Direct?